Dumating po ako sa point na kailangan ko pong mamili at pinili ko po na umuwi po para makapiling po ang pamilya ko. Hindi naman po ako nabigo kasi may programa naman po ang gobyerno na SPIMS na kung saan nakatulong po na hindi na po matagalan ang pagproseso ng aking application sa DepEd. Fulfilling na dito sa sariling bansa mo, Pilipinong batang tinuturuan mo dan banyaga. Sa mga gusto pong mag-decide na bumalik po dito sa Pilipinas, kaagapay po ang gobyerno natin at marami pong mga assistance ang iginagawa nila, mga programa katulad po ng SPIMS. Kaya welcome back home na po kung decided na po kayong bumalik. May babalikan po kayo. Maraming salamat po, Pangulong BBM, sa programang inyong inaprubahan or ginawa para po ma-assistihan o matulungan po ang mga OFWs. I started being a teacher 2 and then now teacher 5. We waited for 9 years to be promoted because there was no movement in the senior high school department. And so we prayed a lot and finally the time has come na na-promote na kami. When the President announced that the materials allowance for 2026 is 10,000. That is really a big help to all of us, especially yung mga materials na ginagamit namin sa classroom. Malaking bagay po yun. To our President, thank you for initiating the ECP, and thank you for your concern to all of us, and thank you for your effort in giving us support. Thank you po. Let me add my congratulations to all of you on this career milestone. Enjoy this day. You have toiled hard to get here. For many, many years, our public school teachers have faced many barriers to career growth. Our old system did not have the positions and clear pathways for advancement. Kaya't sinabi ko na, kailangan ipatupad ang Expanded Career Progression or ECP system para sa ating mga guro sa mga pampublikong paaralan. Mula noong August 2025 hanggang ngayong Abril, almost more than 65,000 teachers at school head ang ating na-promote na. Kasama na dito ang 2,121 na teacher at principal dito sa Eastern Visayas na kasama ngayong araw na nag-oath taking. Kaya uulitin ko po, wala nang teacher ang magre-retire ng Teacher 1. We likewise released the full 10,000 pesos teaching supply allowance for school year 2025 to 2026. This is to provide additional support for the purchase of teaching supplies and materials. Nais ko lang din banggitin ang programa Sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir o SPIMS program ng Department of Migrant Workers at DepEd. Nakilala po natin yung dalawang umuwi under the new SPIMS program. Layunin ng SPIMS ang tulungan ng mga Filipino OFW na makapasa sa licensure examination for teachers nang sila ay makapagtrabaho sa ating mga pampublikong paaralan. All of these changes we are making will strengthen our education system in the long run. Once again, let me congratulate our newly promoted teachers and school heads. Always remember, as we always remember, that our future rests on the young minds that are in your hands and in your care, and that you will help nurture today so that we have a brighter tomorrow. Naway ang araw na ito ay maging inspirasyon ninyong lahat
upang ipagpatuloy ang inyong mahalagang tungkulin sa bagong Pilipinas. Yung SPIMS program is a special program ng gobyerno para sa mga bumabalik na teacher galing sa ibang bansa, mga OFWs natin na gustong bumalik at pwedeng i-hire ng DepEd. So may qualifications lang siya na more than 1 year siya wala sa Pilipinas at may mga trainings din tayo to make it easier for them na makapasok. Instruction ng Pangulo is talagang i-prioritize yung ating mga returning OFWs dito sa positions dahil alam niyo naman meron tayong malakihang hiring o pagkuha ng mga bagong teacher. Ang priority dyan talaga down to the division level is yung mga returning OFWs natin. Doon sa event kanina, yung 2 teacher na na-hire ng DepEd ay kasama doon sa pangalawang event. Humabol sila sa Astrodome para mag-oath dahil sila yung mga na-promote. Dahil isa rin programa yon ng ating Pangulo. So, bukod sa nakakuha silang trabaho, mabilis rin yung kanilang promotion dahil yan din ay isang utos ng Pangulo na pabilisin yung mga promotion ng ating mga teachers at para yan din kasi yung rason kung bakit maraming nag-abroad ng mga teachers dahil mabagal yung kanilang promotion. Feeling nila hindi sila nabibigyan ng sapat na atensyon kaya pag nakatanggap ng offer sa ibang bansa, kinukuha talaga nila.